Pwede bang makakasuhan ng child abuse yung teacher kapag umiyak yung bata? I-discuss po natin. Sa usapang child abuse o sa usapang violation ng RA 7610, meron po tayong isang phrase na kailangang maalala. Tandaan nyo itong phrase na ito para meron tayong guide kung meron bang child abuse na nangyari o wala. Ito po yung intent to debase, degrade, or demean the intrinsic worth and dignity of the child as a human being. Ang haba ng attorney ng phrase, pero important po talaga ito. Ito po ang usual na ginagamit, ina-apply para po malaman natin kung child abuse po yung kaso o walang kaso o slight physical injuries lang po yung magiging kaso noong offender. So ngayon, itakil po natin. Sabihin natin, napagalitan yung bata kasi makulit o maingay. So ngayon yung bata umiyak. Ang tanong, meron bang child abuse dito? Meron bang violation ng RA 7610? The answer is no. Kasi nga po yung teacher, kaya po pinagalitan yung bata, wala namang pong intent to debase, degrade, demean the intrinsic worth and dignity of the child as a human being. Ginawa lang po ito para mapangaralan yung bata, para po maiayos tong bata yung kanyang manners, yung kanyang conduct. So ngayon gumawa pa tayo ng another scenario. Sabihin natin, dahil dito po sa pagiging makulit ng bata, yung dila ng teacher medyo lumabas na ganon, namura yung bata. Ang tanong, meron bang violation of the RA 7610 dito o ng child abuse? Wala pa din po, para sa akin, hindi pa din kasi nga, wala namang intent to debase, degrade, demean yung bata, Sabi ko nga, nagulat lang, nalabas lang bigla yung mura sa bibig ng tao, hindi naman niya sinasadya yun. So, in this case po, wala pa ring 7610. O, paano naman ngayon kung pinagalitan yung bata, nasigawan, tapos dinala sa dean's office, dinala sa principal office, mayroon bang RA 7610 dito? The answer is no pa din, Kasi nga, wala pa rin naman pong intent na sinasabi ko yung debase, degrade, demean, and so on and so forth. So, paano naman ngayon kung pinalo ng paulit-ulit yung bata, o pinakain ng chok, o sinugatan yung bata, o pinatayo sa harap ng klase, tapos pinagtabunan ng mga classmates, at saka nung teacher? Pwede ba nating sabihin child abuse na to? The answer is yes. Kasi po pag pinakain natin ng chok yung bata, hindi lang po para i-disiplina yung bata Hindi lang po para maging parang magulang tayo, pangalawang magulang tayo ng bata. Pinahiya na po natin yung bata. Ba't papakainin ng chok, di ba? Tayo nga di kumakain ng chok So yung bata, papakainin mo ng chok, di ba? And on top of that, sabihin natin pinalo ng paulit-ulit. Hindi lang minsan, pinalo talaga ng paulit-ulit. Ngayon yung bata, napahiya na. Yung bata, bumaba na yung dignity niya as a human being. Patay tayo dyan. 7610 po ito. Hindi na po ito simpleng slight physical injuries na kaso o wala pong kaso. Dahil po, inintention na natin, intended na nating pahiyain yung bata, ibaba yung moral ng bata, ibaba yung dignity ng bata, yung kanyang self-worth, ibaba. Ibang usapan na po yan. Violation na po ng RA 7610 yan. Child abuse na po yan. So ito na lang po, addition na lang sa mga magulang, sabihin natin, nagkaroon po ng senaryo kung saan ang anak natin ay na-child abuse talaga, Naabuso po talaga ang anak natin kasi pinahiya talaga, talagang pinangalandakan, pinakita talaga sa buong school yung kapahiyaan ng bata. Ano po ang mangyayari dyan? Tandaan niyo po, syempre, may criminal case. Possible criminal case kasi nga, hindi naman pinangakalan lang yung bata Pinahiya na po yung bata, intensyong ipahiya yung bata. At dahil po nangyari yan, hindi lang po yung teacher ang pwedeng maging liable dito. Yung pong school, yung pong administrators ng school, pwede din pong maging liable. Kasi nakalagay po sa family code natin na mayroon pong special parental authority ang eskwelahan sa mga anak natin. So pag sinabi mong special parental authority, ikaw yung tumatayong magulang habang nasa loob ng eskwelahan yung bata. At pag may nangyaring masama dyan, napahiya, pinakain ng chok, and so on and so forth, nako po, may civil liability. Yung mismong school, yung mismong mga administrators, mayroon pong civil liability. Aside pa po ito, doon sa criminal liability na po pwedeng ipataw doon sa teacher na nagpahiya doon sa bata. Kasi papakainin mo naman ng chok, di ba? So nakita niyo po yung pagkakaiba, Pag simpleng pagalit lang, simpleng sermon lang, kasi may bata makulit, hindi natin pwedeng sabihin na mayroong child abuse yan. Kasi nga po, wala namang intention yung teacher na ipahiya, na i-demean, i-degrade yung bata. Meron lang po siya intention na maging magulang ng bata. Pero kapag pinahiya na yung bata, intensyong ipahiya. Alam niyo naman yan Iba yung pinapahiya, iba yung dinidisiplina lang yung bata. Kapag pinapahiya na yung bata, nako, possible criminal case na yan. At possible civil case din naman po doon sa school kasi nga, meron po silang liability sa ginawa ng kanilang empleyado, in this case yung teacher. At saka po, special parental authority nga po ito. So dapat kapag nasa kanila po yung bata, safe yung bata. Dapat walang bullying, hindi pinapahiya, and so on and so forth. So if you like this video po, mag-comment, mag-like, mag-share, para po yung next nating content, parang ganito din po. Salamat po.